Dito nagkaalaman kung sino ang nag-champion sa laban na ito. Magnus Carlsen, world number 1 at Hikaru Nakamura. Pag-aralan natin ang kanilang grand final game. White dito si Magnus nag-E4, E5 si Naka, Knight F3, Knight C6 at ayun, papunta sa Italian game. Kala ko Ruy Lopez ang papasukan at nag-H6 castling, Bishop C5 pero nauwi po sa Gyoko Piano. Nag-C3, D6, Knight BD2 develop, castling, ayan. Ilang beses na natin nakita to, no? Yun ang medyo interesting. Dito kasi sa madalas na nakikita natin, kung hindi nag-A6 o kaya A5, para yung bishop ay may aatrasan kapag inatake. Pero dito ang naging diskarte ni Naka, bishop B6, atras lang. Rook E1, ayan, normal naman. A5, saka gumanon. A4, ayan. Dito po kasi kapag kahinayaan ang black, magpupush A4 yan at maraming magagawang space ang black dyan. Kaya para hindi mangyari yon, binablock yan ng pawn A4 at nag-bishop E6, tinapatan ng bishop B3 lang. Okay, kakaiba din, kakaiba. Usually kinakapture yon o kaya umaatras lang. Rook E8 pero bookline pa ito. Bishop B5 at yan ang novelty at atin munang usisain ang old line na Bishop B5, Bishop B2, sorry. Hans Niemann at Hikaru Nakamura din, 2024 last year. Yan pala tinira ni Hans Niemann at ngayon po na-reverse. Binago ng kaunti ni Magnus. Nag-Bishop B5 siya. Ayun oh. Laro pala ito ni Niemann kay Naka din. Bishop D7, Knight C4, Bishop C5, Bishop D2. Ayan. At nakakahanga ano, kasi kapag si Magnus ini-interview, nasasabi niya yung mga games, ito game ito ni ganito, game ito ni ganyan. Pag nakita niya, natatandaan niya, maaring ito alam niya, inulit niya, ang pagbabago niya lang Bishop B5. Himbis na Bishop B2 ni Niemann. Grabe no. Bishop A7 at kinapture na po ang Knight, capture, Knight takes. Pero may bawi naman sa F2 yan eh. Dyan naman yan eh. Bawi din. Okay, at nag-B4, Rook A8, nag-B5 para paatrasin, at nag-C4. Ayun no. Biglang ganda ng puti kasi kontrolado yung D5 na maaaring makabreak ang black dyan. Tapos, mas spacious. Mas maganda space ang puti. Nag-C6, yan, at para ipilit din mamaya yung basag D5 at dito nag-King G1. Ayan, para yung tore ay ililipat sa F-file para magkaroon ng magandang pamressure dyan. Bishop E6, nag-A5. Ayun, lubos-lubos talaga. No? Mukhang mag-A6 para makapag-create ng pass pawn at nag-Knight D7. Okay, ayun. Kaya pala gumanon para mabakante yung D7 at maiikot ang knight papunta sa C5. Ayun, late ko lang nare-realize yung mga plano nila eh. Ganun pala oh. Nag-King H1. Ayun, prophylactic lang dito si Magnus at para makaiwas mamaya sa mga diagonal attack. Kumapture na sa B5, capture at nag-Knight C5. Tiniret ang pawn sa D3. Nag-Rook A3. Dinipensahan muna. At nag-Bishop D7, tiniret ang pawn, nag-Queen B1, depensa muna, at nag-Knight E6. Okay, control sa D4 and F4, nag-A6, ayun. Okay, ngayon may pass pawn ngayon si Magnus, pero hindi ba bumagsak yan dahil sa pagka-overextend or talagang kayang panindigan ng pass pawn na yan. A7, Queen C7, ayan na, nagsimula na atakihin at nag-Queen to A1. Patong din ng depensa. Ganda sana kung Queen A2 tapos may chance na yung tore ilipat sa A-file. Yung nga lang pag Queen A2, iistorbohin kagad ng bishop. May tempo threat kagad. Nag-Bishop B5, tiniret ang pawn sa D3 at binigyan ng bad move ng computer engine. Dapat daw po ay Rook E7. Ayun. Para alis ang bishop, Bishop E6 halimbawa, at least naka-threat sa A7 may plano, no? Pero itong Bishop B5, sige, nag-Bishop E3. Pamigay lang ang pawn sa D3. Yan ang mga mabibigat na binibiling tira talaga kay Magnus. Oh. Pamigay lang ito.
Knight x D3, napukaw nga si Naka na bakit binigay? Nag-rook B1, ayan na. Yan na ang laman. Okay, atake sa bishop, na yung bishop dumidepensa sa knight. Nag-bishop C4, another bad move by Magnus, by Nakamura. Nalilito na ako Ayan. Bakit na bad move? Dapat Queen D7 daw. Yan ang nasa isip ko talaga mga kamatyas. Totoo lang. Queen D7. Yan ang nag-a-advance sa ganitong position kanina after rook B1. Pero bishop C4, parang pwede naman. Ano diferensya niyan? Ay, oo. May diferensya nga. Knight dito, hinabol ang bishop. Oo nga, no? Ang mabigat pa niyan, di naman talaga direktang kakapturin yan. Mag-rook C3 yan, ipipin hanggang sa bumagsak. Iyan ang malupites. Napa D5 dito, so hindi pwede ba to? Rook C3. Kinapture lang. Hindi nga makapture yan kasi may iwan yung knight. Nag-F5. Ang tingin ko dito, mag-E4. Pero papaano kaya yung rook C3? Paano yan isosolve? Queen ang pinang-atake. Kasi kung tore, teka muna mga kamatya sa atin pong liwanagin muna. Pag tore, ano meron? Knight F4. Ganun pa rin naman. Bagsak pa rin naman ang buong buo. So, pwede pa rin yung rook C3 na plano, no? Pero, Queen C3 ang ginawa ni Magnus at nag-E4. Ayun. Pinalansya na lang. Yung sinimento na lang yung knight sa D3. Kinapture ng buong buo. Ayun. Queen G3 pasok. Atake sa bishop. At nag-knight F1. Napaka-eksakto. May atake na. Depensado pa. Knight F2 check. Siyempre. Kailangang... Teka muna mga kamatyas. Wait lang po Kasi pagka gumanito, ka-capture lang dyan Okay. So, napilitan dito si Magnus tagpasin yan. Yun nga lang, nakuha yung tore niya. At nag-D6. Check. King H7. Queen D5. Okay, depensa na. May atake pa sa F5. Nag-F4. Ayan na. Naku, gagapang na rin. Okay. May Queen F5 check pala. Pag Queen F5 check dito, kitang-kita naman po mga kamatyas. Kuhang-kuha ang pawn sa F4. At halimbawa mag-King H8, kakapture na sa F4. At dito po, depensado pa yung pawn sa D6. Depensado din ang pawn sa A7. At congratulations, very big congratulations kay world number 1 Magnus Carlsen. Ibang klase talaga. Dalawang match, sinuki ni Magnus si Naka na mamaw talaga. Ang score po nila dito ay 2.5, 1.5. Ito lang ang natatanging panalo. The rest of the games ay puro tabla. So, champion pa rin talaga si Magnus Singh. Grabe talaga si Magnus. Sana mamana natin yung mga malalakas niyang tira. Galing. So, another bag of big title na naman for this year ang nakuha ni Magnus. Okay po. At abangan natin ang mga susunod pang malakasang tournament updates. At kung kayo po may mga gustong i-request na gusto nating ipa-analyze at ano pa, yung mga bagay-bagay na inyong nakita dito sa game nating in-analyze, ano masasabi nyo kay Magnus, kay Nakamura, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.